Hello everyone! Magandang umaga! Ngayong umaga, samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa ating parisan. Sa araw na ito, araw ng Sabado, ay late na kaming gumising, mga around 4:30 ng umaga. Usually, ang gising namin bilang magpapares ay alas 2 ng madaling araw para mas maabutan namin ang mga fresh na mga karne sa palengke. Pero dahil tanghali na nga, kaya samahan niyo ako dahil tayo na munang magsasayang ng bigas. Bago ko nga isinalang itong kaldero ay chinek ko muna itong kalan. 7 years na nga ito mula nung binili pa ito. Kaya nagsisimula ng magbakbaka ng mga gilid nito. Next month ay balak ko na itong palitan dahil mahaba na rin ang naging serbisyo nito. Naalala ko, nabili ko ito na halagang 1,200. Itong kalan na itong gagamitin natin sa pagsaing. Ito rin gagamitin nating kaldero. So mga 7 years na rin ang tagal nito. At nabanggit ko ang sukat nito sa mga nakaraan pa nating mga vlog. Kasya dito ang 15 kilos na wagwag na bigas. May kabigatan na nga ito kahit kaldero pa lang itong bubuhatin mo. At dahil tanghali na tayo, ito munang procedure ang ginawa ko. Pinalagyan ko ito ng isang container na tubig at isang tabo ng tubig. Approximate 21 liter, 'di ba? 20 liter ang isang container. Nilagyan ko na ito ng apoy over high heat para mas mabilis kumulo. Papakuluin muna natin habang nag-aantay tayo ng ibang ingredients para dito. Next, prepare ko ng 2 balot ng atsuete. Sa palengke lang ito nabibili, siguro 10 piso isa. Once mainit na itong tubig, ay pwede na nating idilyot dito ang atsuete. Pagkarapos habang pinapakulo itong tubig ay maghiwa muna tayo ng chorizo. Dito sa separate na pan, naglagay ako ng kalahating litro ng mantika. Pwede namang painitin muna bago ilagay ang bawang pero dahil nagmamadali tayo kaya ito't hindi na natin na-check kung mainit ng mantika bago inilagay itong bawang. Pero no worries, mainit at hindi, ganun pa rin magiging resulta nito. Bago pumula ang bawang ay inilagay ko na nga itong chorizo para may gisa din siya sa mantika at mag-infuse ang aroma. Igisa lang natin ito sa mantika kasama itong bawang hanggang na mag-golden color ang kulay ng bawang. Once okay na, ay pwede na natin itong ilagay dito sa pinapakuluan nating tubig para sa sasaingin nating bigas. Nagawa natin ang prosesong ito dahil late na dumating ang bawang at saka chorizo. Pero once na may ready kayong mga ingredients, pwede nyo muna itong igisa bago nyo lagyan ang kaldero ng tubig para pakuluin. Para diretso na ba? Wala nang dobleng hugasin. Kagaya ng sinabi ko kanina, late na tayo nagsimulang magluto. Hindi pa available ang lahat ng mga ingredients kaya ito muna ang proseso na ginawa natin. Next, isang takal na asin. Gamit itong sandok na pangpares. Approximate 1 cup. At 3 pack ng magic sarap. Itong dahilan para mapasarap itong ating sinaing. Uulitin ko ang tubig dito na nilagay natin ay 1 galon at 1 tabo. Total of 21 liter. Ang tubig na ito ay para ito sa bigas na sasaingin natin ng 14 kilos. Takpan muna natin ito ulit para pakuluin ng husto. Hindi pwedeng mainit lang. Dapat kumukulo bago natin ilagay itong bigas. Sa mga nagtatanong kung anong klaseng bigas ang wagwag, ito ang sako ng bigas na wagwag. Ayan, so ito yung wagwag rice. Wagwag. Tunay na laon. Makikita nyo sa takip na umuusok na ito kapag kumukulo na ang tubig. Dito pwede na natin ilagay ang bigas sa kumukulong tubig. Ang ratio nga pala nito ay 1 kilo ng bigas at ang tubig ay 1.5 litro ng tubig. Kaya sa sasaingin naming 14 kilos na bigas, ang tubig nito ay 21 liter na tubig. Sa mga nagtatanong kung saan nabibili ang wagwag na bigas, meron dito sa Asuncion Street sa may Divisoria. Pero sako nga lang bilihan dito sa halagang 2.7 o kaya 2.8. Once sa palengke mo naman ito ay mabibili, ang halaga nito sa 1 kilo ay 63 pesos. Circular ang pagkabuhos nito sa ating mga kaldero para maging pantay pa rin ang bigas dito sa ating kaldero pag bumagsak. Once hindi nyo magawa, ay pantayin nyo na lang gamit ang mga sandok. Pagkarapos ay takpan lang natin itong kaldero at lutuin over high heat.
After 20 minutes, pwede nyo lang i-check kung natuyuan na ba ito ng tubig. Pwede na na to. Medium lang, pero mamaya ihihinaan mo palalo, ha? Sarawa, tutong. Medium na yan. Bago tuluyang matuyo ang tubig, ay i-medium heat na ang apoy. Once maubos ng tubig, kagaya nito, pwede nyo nang ilagay sa low heat ang apoy. Hanggang sa tuluyang maluto ito. Mula sa pagkulo ng tubig, paglagay ng bigas, pagpain-in hanggang sa maluto ito, approximate mga 30 minutes. Mabilis na siyang maluto once na pinakulo nyo yung tubig. At naiiwasan nyo rin na mag-absorb kagad ng tubig. Kaya hindi siya nagiging malata or naging basa. Kahit sa pinakailalim nito, wala kang makikitang basa na part. Pantay ang pagkasaing nito. Para siyang malasin ang hanggang dulo ng sinaing. Mula nung na-discover namin ang ganitong pagkasaing hanggang ngayon, ganitong proseso pa rin ang ginagawa namin. Kaya kung nagustuhan mo ang video nito, please do subscribe, hit the like, and click the notification bell para sa mga susunod na videos. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you next time. Bye!